Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 1301. Sa huling pagkakataong sinabi ni Helena na si Jack ang kanyang kasintahan, ito ay nagpalungkot sa pangalawang young master hunt na labis na may gusto kay Helena. Pagkatapos malaman na ibinigay niya ang kanyang sarili pagkatapos lamang ng ilang beses, ang pag-iisip tungkol dito ay nagpapanik sa kanya. Hindi ito isang mahalagang bagay nang hindi inaasahan. Maraming kabataang babae ang tumingin kay Helena na may kakaibang tingin. First time ng isang babae, that is very precious. Maraming babae ang hindi madaling ibibigay ang sarili nila sa isang lalaki. Isa pa, top-notch family pa rin ang pamilya Cabello, at anak pa nga ng ulo ng pamilya Cabello si Helena. Hindi nila inaasahan na ganito kabilis. Wala akong pakialam, basta't handa siyang magpakasal, magiging okay ako. Walang pakialam ang sinabi ng ilang lalaking matagal nang humahanga kay Helena. Malinaw, si Helena ay isang napakabihirang kagandahan. Pangit ang ekspresyon ni Helena. Para mawala ang gusot ni Young Master Hunt, sinadya niyang sabihin ito para lang sumuko siya. Sa hindi inaasahan, napakawalandiya niya sa pagpapahiya sa kanya sa harap ng napakaraming pamilya. Namula pa ang matandang mukha ni Alejandro. Alam niya kung bakit ibibitawan ng kanyang anak ang ganoong mga salita, ngunit ngayon ay maaari na lamang niyang pagngangalit ang kanyang mga ngipin at patuloy na pigilin ang kanyang galit. Namumula ang mga mata ni Helena, masakit ang ilong, halos hindi pa matak ang luha niya, hindi pa siya nakaranas ng ganitong hinaing. Tiningnan niya ang pangalawang Young Master Hunt na nakatayo doon ng may galit, at pagkatapos ay sinabi, Second Young Master Hunt, ito ang sarili kong negosyo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung gagawin mo ito, lalo lang akong mapapamura sa iyo. Magpapakasal man ako kay Jack o makahanap ng ibang lalaki sa hinaharap, tiyak na hindi ako makakasama sa isang lalaking tulad mo. Ang mga sulok ng bibig ni Young Master Hunt ay kumaibot ng ilang beses, at ang kanyang mukha ay naging malungkot sa isang iglap. Nang sabihin ito ni Helena, hindi ba't ang sinumang lalaki na mahahanap niya sa hinaharap ay mas mahusay kaysa sa kanya? Ang mga salitang ito ay talagang nagpahiya kay Young Master Hunt. Maraming tao ang tumingin kay Young Master Hunt, at ang ilan ay nagbubulungan pa tungkol sa kanya. Nakaramdam din ng hiya ang pinuno ng pamilya Hunt. Dati silang dominanti. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang maliit na batang babae ng pamilyang Cabello na ito ay hindi maglalakas loob na bigyan ng mukha ang pamilya Hunt at direktang harapin ang kanyang anak. Gayunpaman, totoo naman na hindi dapat magsabi ng ganoon ang kanyang anak para mapahiya ang dalaga. Hindi ito gentleman. Hindi nakakagulat na ang mga tao ay magagalit. Siya ay ngumiti hanggat maaari, at pagkatapos ay sinabi, ano ang mali? Ngayon ay tungkol sa mga laro. Walang sino man ang dapat magsalita tungkol sa emosyonal na bagay na ito. Lahat tayo ay bata pa noon, sino ang hindi naging impulsive? Lahat tayo ay impulsive, ito ay normal lamang. Pagkatapos magsalita, sinadya niyang pinandilatan ng mata ang kanyang anak, Chet, bakit hindi ka humingi ng tawad kay Miss Helena? Malaya siyang pumili kung sino ang gusto niyang makasama, it's none of your business. Isang mapagpanggap na hakbang pasulong si Young Master Hunt, at itinaas ang kanyang mga kamay nang hindi sinasadya, Miss Helena, hindi ko sinasadya ngayon. Medyo nagulat lang ako, mahigit 20 taon ka nang na-reserve. Halos 30 ka na at binantayan mo ang iyong katawan na parang jade sa loob ng maraming taon. Hindi ko inaasahan na ganito kabilis ang pag-unlad nito. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Hindi ko napigilan ang sarili kong sir-on ka. Pulang-pula ang mukha at mata ni Helena at napatitig sa berdeng damo. Sa lupa, paano siya makahingi ng tawad ng ganoon? Ang kanyang saloobin ay nagparamdam sa kanya ng hinanakit. Kabanata 1302. Si Helena ay nakikipaglaban sa isang panloob na kaguluhan. Parang hindi niya binibigyan ng kahit anong mukha ang Hunt Family Master. Napapahiya at mapapahiya si Master Hunt. Pakiramdam niya ngayon ay nakasakay siya sa isang bucking horse. Kumunat ang noo ni Jack. Alam niyang kung magpapatuloy ang mga bagay-bagay sa ganitong paraan ito ay magwawakas ng masama. Tiyak na magkakaroon ng sama ng loob ang pamilya Hunt. Ang mga tao sa pamilya Cabello ay halatang hindi alam kung ano ang gagawin. Commendat sila kay Helena, ngunit nanatili itong nakayuko at hindi makita ang kanilang mga pahiwatig. Matapos mapahiya ng ilang segundo, matapang na naglakad si Jack, at nagulat si Helena nang hawakan niya ang kamay nito. Medyo nagulat si Helena. Habang nagtataka, hindi niya napigil ang ibalik ang kamay. Ngunit mas hinigpitin ni Jack ang kanyang kamay, ngumiti sa kanya, at sinabing may malumanay na ekspresyon, Helena, walang dahilan para magalit.
Si Master Chet ay humingi ng tawad, bagaman ang paghingi ng tawad na ito ay hindi masyadong taos-puso, ngunit ito ay medyo maganda na siya ay makapag-sorry sa iyo. Namula si Helena at medyo nakaramdam ng kaba. How dare this kid call her Helena? Mabilis siyang nag-react at nakipagtulungan na may ngiti, at pagkatapos ay sinabi kay Young Master Hunt, okay, hindi ako magdaramdam, sana hindi na mag-istorbo si Young Master Hunt sa susunod. Gaya ng sabi ng iyong ama, ang mga kabataan ngayon ay dapat maging bukas ang isipan. Pagkatapos magsalita, sinadya ni Helena ang tingin kay Jack. Marami sa mga binata roon ang tumingin sa kanya na may inggit. Huwag kang mag-alala, Helena, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, ngunit sa ngayon, tatabi ako sa iyong tabi. Binitiwan ni Jack ang kamay ni Helena at tumabi. Nang makita ni Daniela ang eksenang ito, bagamat nasaktan ang kanyang puso ay medyo gamaan ang loob niya, masasabi niyang sadyang kumilos ang dalawa para sa iba. Hindi bababasa, ang mga salita ni Jack ay nagpatunay na ang dalawa ay nasa isang romantikong relasyon, at pinipilit nito si Young Master Hunt na isara ang kanyang bibig. Sok. Hindi magandang magpakita ng pagmamahal sa harap ng lahat. Napakalupit ng mga laro. Natatakot talaga ako na pagkatapos ng laban nyo, hindi na kayo makakalabas ng buhay. Ang pinakamatandang master ng pamilya Hunt ay nanunood ng lahat ng ito sa katahimikan, tulad ng isang bystander na nagbibigay sa mga tao ng isang pakiramdam ng lamig. Huwag mag-alala, kahit na ang aking cultivation base ay hindi masyadong mataas, naniniwala ako na hindi ito dapat maging isang malaking problema upang makalabas ng buhay. Napangiti ng walang pakialam si Jack nang marinig ang malamig na salita, parang wala siyang pakialam. Haha, well, gusto ko ang tiwala mo. Tumawa si Master Hunt, at pagkatapos ay sinabi, sa kasong ito, umaasa ako na makatagpo ako ng isang kalaban na tulad mo sa panahon ng laro. Sa ilang sandali lang, dumating na rin ang pamilya Canmore at ang pamilya Lucas. Ang kabuuang lakas ng pamilyang Canmore ay hindi mas mahina kaysa sa pamilyang Hunt, at ang pagiging epektibo ng labanan ng pamilyang Lucas ay bahagyang mas mahina kaysa sa pamilyang Canmore. Ang dalawang pamilya ay halatang kabilang din sa tuktok ng 8 Shadow Families, na lubhang advanced. Kabanata 1303. Okay, nandito na ang lahat, hayaan mo akong magsalita tungkol sa mga patakaran ng kompetisyon na ito. Si Jared Hunt, ang pinuno ng pamilyang Hunt, ay tumingin sa karamihan, at pagkatapos ay lumipad na may mabagal na boses. Umalangaw-ngaw ang boses niya sa buong crowd. Nang marinig ito ng lahat, napatingin silang lahat sa may-ari ng pamilya Hunt. Walang masyadong nakakaalam tungkol sa mga patakaran ng laro, maliban sa ilang miyembro ng pamilyang Hunt. Sa ilalim ng tingin ng lahat, muling sinabi ni Jared, sa pagkakataong ito ang laro ay napakasimple. Ang laro ay tatagal ng kabuoang 1 buwan. Dapat ay nakita ng lahat ang kagubatan sa harapan natin. Maraming halimaw at masiglang damo sa loob nito. Sa mga ordinaryong panahon, ito ay binabantayan ng aming pamilyang Hunt, at kakaunti ang mga tao ang maaaring makapasok dito. Naglagay kami ng maraming itim na kahoy na may mga karatula sa tuktok ng kagubatan, 1-0-0 sa kabuuan. Oras na ang iyong laro ay upang mangagaw ng mga karatula na gawa sa kahoy. Ang sino mang makaagaw ng pinakamaraming mga karatulang kahoy ay siyang unang pwesto sa individual na kompetisyon. Sa puntong ito, huminto sandali si Jared bago nagpatuloy, pagdating ng oras, ang mga kalahok ng isang pamilya ay dapat ding ibigay ang mga token na kanilang nakuha na gagamitin sa pagkalkula ng kanilang paglalagay, at sa makatuwid ay uriin ang mga ranggo ng grupo ayon sa kabuoang mga token na nakuha ng mga kalahok ng pamilya. Magkakaroon din ng mga gantimpala ayon sa ranggo na ibinigay sa iyo. Nang marinig ito ni Master Lucas, sumimangot siya, humakbang pasulong at nagtanong, kaya, sa pagkakataong ito ang laban ay hindi isang ring match, at hindi magkakaroon ng one-on-one na sitwasyon. Hindi ba't nangangahulugan iyon na kapag sumapit ang gabi, malaki ang posibilidad na ang isang individual ay kailangang makipaglaban sa isang buong grupo? O marahil dalawang magkaibang grupo ang naglalaban sa isa't isa? Si Master Canmore ay mayroon ding mataimtim na pananalita, Master Hunt, kung susundin natin ang mga lumang tuntunin at pinahihintulutan ang pagpatay sa kompetisyong ito, hindi ba't masyadong malupit ang format ng kompetisyong ito? Ito ay tiyak na haantong sa pagkamatay ng hindi mabilang na mga young masters. Haha, dalawang guro, hindi ba ang kamatayan ay bahagi at bahagi ng buhay? Kung tutuusin, ang kompetisyong ito ay isang proseso ng kaligtasan ng pinakamalakas. Ang bawat tao ay dapat na magaan ang pagtrato sa kamatayan. Tumawa si Jared, nagsasalita na parang simoy ng hangin. Gayunpaman, maraming miyembro ng pamilya ang may malungkot na ekspresyon. Alam nilang lahat na hindi natatakot ang pamilya Hunt.
Ito ay dahil ang pamilya ng Hunt ay may maraming mga master, at mayroong maraming mga tao na nagawang maabot ang tunay na antas ng Diyos. Marami rin silang mga tao na nagawang maabot ang pinakamataas na yugto ng antas ng demigod. Dahil dito, ang pamilya Hunt ay hindi natatakot sa sinuman. Para naman sa mga kabataan ng ibang pamilya, bagamat sila ay itinuturing na mga master, ang ilan ay pumasok pa lamang sa unang yugto ng demigod. Para sa ilang mga third class na pamilya, upang mabuo ang bilang ng mga kalahok, kahit na ang mga tao na nasa ikawalong ranggo lamang na Grandmaster o ang siyam na ranggo na paglilinang ng Grandmaster ay kailangang lumahok sa kompetisyon. Sa kasong ito, ang kanilang mga casualty ay malinaw na magiging lubhang mapangwasak. Noong nakaraan, kapag ang dalawang manlalaro ay nakikipaglaban sa entablado ng ring, mayroon pa ring pagpipilian na tanggapin ang pagkatalo. Sa pagtitig ng lahat ng mga Panginoon at matatanda ng pamilya, walang sino man ang magkakaroon ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang pagharap sa nakamamatay na dagok. Ngunit ngayon, balak ng pamilyang Hunt na ilagay ang lahat ng mga kalahok sa kagubatan at sa malaking bundok sa harapan. Hindi sila pwedeng pumasok at panoorin ito. Mahirap malaman kung ano ang mangyayari sa loob. Bukod dito, maaari kang pumatay ng walang kabuluhan sa loob. Kung makikita ng isang grupo ng mga tao mula sa pamilyang Hunt ang Panginoon ng isang partikular na pamilya at naramdaman nilang hindi sila masaya sa kanila, tiyak na mapapaligiran at papatayin ang Panginoon ng partikular na pamilyang iyon. Ang pinakamahalagang bagay ay ang tagal ng kompetisyon ay napakatagal. Sa isang buwan, ilang tao ang mamamatay. Ito ay magiging magulo, Jack, dapat kang mag-ingat. Mula sa paraan ng pagtitig sa atin ng mga miyembro ng pamilyang Hunt, malinaw na binago ang mga patakaran para magkaroon sila ng pagkakataong makitungo sa atin. Napakapangit ng ekspresyon ni Nash habang pinapaalalahanan si Jack na ingatan ang sarili. Pagkatapos ay sinenyasan niya si Jack na tumalikod, at pagkatapos ay marahang ipinaalala, kung tutuusin, nasaktan mo na si Master Chet ngayon, at naglabas siya ng napakalinaw na pahayag na nagsasabi na mahihirapan siya sa iyo. Sigurado ako na ang mga patakaran ng larong ito ay inimbento ni Master Chet upang bigyan ng sarili ng pagkakataong patayin ka. Si Jack ay hindi tanga, ang gayong panuntunan, syempre, mas malakas ang lakas ng pamilya, mas pabor. Ito ay tila patas na laro, ngunit ito ay talagang napaka-unfair. Natatakot ako na hindi lang nila pinupuntirya ang pamilyang puti gamit ang discarding ito. Natahimik si Jack ng ilang segundo bago talaga kinausap si Nash. Kabanata 1304. Nang marinig ito ni Nash, natigilan siya, at mabilis, napabuntong hininga siya, ibig mong sabihin, nakikita ng mga tao mula sa pamilyang Hunt na ang iba ay umuunlad ng mabuti at upang patatagin ang kanilang katayuan bilang ang number 1 na pamilya, sinasamantala nila ang pagkakataong ito para tanggalin ang mga young masters ng ibang mga pamilya. Tumanggaw si Jack at mahinang sinabi, malamang ito. Siyempre papatayin din nila ang ilang mga amo sa pamilya na may masamang relasyon sa kanila, pati na rin ang mga puwersang nakipag-away sa kanila noon. Lalong kumunat ang mga kilay ni Nash, ang pamilya Lagorio dati ay kaalyado natin, ngunit ngayon ay naging kaaway na natin. Ang pamilya Norman, ang pangalawang batang master ng pamilyang Hunt, at maraming taong naiinggit sa relasyon mo ni Miss Daniela, naway salakayin ka ng lahat. Tungkol naman sa pamilya Cabello, natatakot akong sasalakayin ka rin nila. Sa pagkakataong ito, magiging lubhang mapanganib para sa ating mga tao. Walang paraan na maaari lamang tayong umasa sa ating sarili, at wala tayong paraan. Mapait na ngumiti si Jack, gayunpaman, hindi ako isang taong napakadaling pumatay. Bukod pa rito, kung may gustong manakit sa mga miyembro ng aking White family, babayaran ko sila ng mabigat na halaga. Tiningnan ni Nash ang pamilya Tudor, at sinabi kay Jack, ang mga tao ng pamilya Tudor ay may napakagandang relasyon sa amin at nararapat na umasa. Bukod pa rito, ang pamilya Canmore at ang pamilya Lucas ay mayroon ding disenteng relasyon sa amin. May ilang maliliit na salungatan lamang, ngunit kailangan nilang bantayan. Tay, huwag kang mag-alala. Siguradong makakabalik akong buhay. Seryoso ang itsura ni Jackie dahil natatakot siyang mag-alala si Nash. Oo, tumanggaw si Nash. Sa oras na ito, maaari lamang niyang piliin na magtiwala sa kanyang anak. Nang makita ang lahat na may malungkot na mukha at ang ilan ay nagsasalita sa mahinang boses, ang Master Hunt ay bahagyang umubo, at pagkatapos ay sinabi niya, lahat ay isang tagapagsaka. Tulad ng sinabi ni Jared, siya ay naging masigasig, sinasabi na hindi ka magkakaroon ng bahaghari kung walang kaunting ulan. Walang sino man sa mundong ito ang makakamit ang tagumpay ng hindi muna nagsasakripisyo ng isang bagay. Kayong grupo ng mga kabataan ay kailangang dumaan sa ilang pagdurusa. Pagkatapos lamang ay magkakaroon ka ng mas malalim na pangunawa sa buhay.
Sa ganitong paraan lamang, magkakaroon ka ng tunay na kapangyarihang magkaroon ng pagkakataon na maging pinakamataas na kapangyarihan. Tama si Master Hunt, tama ang sinabi niya. Sa oras na ito, sa hindi inaasahang pagkakataon, talagang tumayo si Trenton at walang sabi-sabing, alam ng lahat sa katotohanan na si Master Hunt ay nagawang makapasok sa rurok ng True God Realm noong bata pa siya. Iyon ay dahil dumaan siya sa hindi mabilang na mga labanan at naranasan ang kahulugan ng pagkawala ng hindi mabilang na mga kaibigan. Siya ay nagpakatatag sa buong mga taon, at iyon ang dahilan kung bakit siya ay naging napakalakas na, makapangyarihang mga bulaklak sa iyong henerasyon. Pagkatapos niyang magsalita, itinaas ni Trenton ang kanyang mga kamay at sinabi sa isang mapagkunwari na tono, "Yaong mga nakakaunawa sa sinabi ko, mangyaring magbigay ng isang buong palakpakan." Sa sinabi niyang ito, natural na nagsimulang manguna sa palakpakan ang pamilya Lagorio. Hinamak ito ng mga tao mula sa ibang pamilya sa kanilang mga puso. Ang pambobola ni Trenton, ngunit nang makita ng lahat na nagpapalakpakan ang pamilya Lagorio ay sumunod na lamang sila. Nakikita ba ito ng lahat? Ang pamilyang Lagorio ay isa lamang second class na pamilya ngunit si Trenton ay may malalim na pangunawa sa buhay. Sana ay masundan ng lahat ang kanyang mga yapek. Ngumiti si Master Hunt kay Trenton, iniisip sa sarili na si Trenton ay isang taong may sapat na kaalaman. Magalang na sinabi ni Trenton, "Hoy, Master Hunt, walang anuman tungkol sa akin na dapat sundin. Ang sinabi ko ay ang aking taos-pusong mga salita mula sa kaibuturan ng aking puso." Kabanata 1305. At sa oras na ito, si Daryl Norman, ang master ng pamilyang Norman, ay talagang tumayo at nakangiting nagsabi, "Master Hunt, pareho ang iniisip ng pamilya naming Norman. Lahat ay pumapasok sa laro at ang larong ito ay hindi na magiging patas, ano ang kinakatakutan mo?" Bueno, dahil ang lahat ay walang opinyon, kung gayon ito ay nagpasya. Diretsyong itinaas ni Jared ang kamay at sinenyasan ang lahat na huminahon, gayunpaman, makasigurado kayo, kapag papasok, hindi grupo ng tao ang sabay-sabay na pumasok. Inayos na namin ang formation na ipinasa noon. Haha, kapag pumasok na ang mga contestant namin, random na magkakahiwalay sila ng formation at lalabas sa iba't ibang lugar para fair. Naayos na, matagal ko nang narinig na nag-aaral ng formation si Master Hunt. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kaya niya talaga. Sa mundong ito, siya lang siguro ang nakakaintindi ng mga formation at nakakaayos ng formation. Mukhang nagulat si Master Canmore, halatang hindi niya inaasahan na ang sinaunang at sirang pormasayon sa ilalim ng mga matandang master ay talagang naayos ni Jared. Marahil ang dahilan kung bakit pinili ng pamilyang Hunt na makipagkompetensya dito sa pagkakataong ito ay sadyang inayos ito ni Jared upang ipakita ang kanyang galing sa pagbuo. Ang layunin ay ipaalam sa lahat kung gaano siya kalakas, at makita kung gaano niya kahusay ang pag-aayos ng formation. Master Hunt, sigurado ka bang natapos mo na ang pag-aayos? Pagdating ng panahon, kapag pumasok ang mga tao natin, delikado ba ito? Kung may mali, magulo. Medyo nag-aalala si Master Lucas tungkol sa kung ano ang mangyayari sa pormasayo na ito kung mabibigo ito. Haha, huwag kang mag-alala, Master Lucas, paano ako, Jared Hunt, magpakatanga sa napakaraming buhay ng mga Panginoon. Tumawa ng malakas si Jared at kumpiyansang sinabi, bukod dito, ang anak ko, at lahat ng tao sa aking pamilyang Hunt ay papasok. Sa tingin mo ba magpapakatanga ako sa kanilang buhay? Alam mo, ang pangalawa kong anak ay palaging mapaglaro mula pagkabata at hindi mahilig sumali sa mga ganoong kompetisyon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay dumating siya para sabihin sa akin ng personal na interesado siya sa kompetisyong ito, at sasali rin siya. Panon kung sinadya ba o hindi, pagkasabi niya nito ay napatingin din si Jared kay Jackie. Mapait na ngumiti si Jackie. Ang young Master Hunt na ito ay halatang gustong hanapin siya sa laro at patayin siya. Kung tutusin, pinahiya niya siya noong araw na iyon. Ang lalaking ito ay halatang may sama ng loob. Nang marinig ang sinabi ni Jared, gumaan ang pakiramdam ng lahat. Sa pagpasok sa pormasyong ito, ang lahat ay random na maghihiwalay sa mga gilid ng kagubatan, kaya marahil ang sakripisyo ay hindi masyadong malaki, at ang ilang mga tao na may mababang cultivation base ay maaaring makahanap ng isang lugar na pagtataguan. Kung hindi, kung napakaraming tao ang sabay-sabay na pumasok sa kagubatan, hindi ba ito ay isang maikling panahon pagkatapos na makapasok, na ang mga tao ng pamilya Hunt at pamilya Canmore ay dapat magpasya na magkaisa upang salakayin ang Panginoon ng isang tiyak na pamilya, na ginagawa itong isang sakuna para sa pamilyang inaatake. Siya nga pala, Master Hunt, may kailangan pa bang pansinin? Tanong ni Alejandro pagkatapos mag-isip.
Isa pa, gusto kong pag-usapan ng tungkol sa mga token na inilagay namin ng maaga, bilang karagdagan sa 10,000 itim na mga token, mayroon ding 1,000 puting token, at 100 pulang token. Si Jared na may bahagyang ngiti, ay muling nagpakilala, ang pamamahagi ng mga token na ito ay mas malalim sa loob ng kagubatan, at mas malapit sa tuktok ng bundok kung saan ito ay nagiging mas siksik. Sa madaling salita, walang marami sa labas ng kagubatan, ngunit habang mas malalim. Ang iyong pagpunta, mas madaling makatagpo ng mga token. Kabanata 1306, matapos pag-isipan ito ni Nash, hindi niya napigil ang tumayo at iako ang kanyang kamay kay Jared. There I asked Master Hunt, between these black, white and red tokens, is there any particular difference? Kung hindi, bakit ito mahahati sa 3 magkakaibang kulay? Biglang tumawa si Jared, syempre may ilang pagkakaiba. Ang itim na token na ito ay katumbas ng isa sa sarili nito, habang ang puting token ay katumbas ng 10 itim na token. Bagamat kakaunti lamang ang pulang token, ang isa sa mga ito ay katumbas ng 100 itim na token. Sa makatuwid, kung ikaw ay mapalad na makakuha ng pulang token, ito ay katumbas ng 100 itim na token. Sa puntong ito, huminto si Jared bago magpatuloy, kailangan kong sabihin muli, na hindi lamang mas maraming mga token ang mas malalalim ka, ngunit mayroon ding mas maraming puti at pula na mga token na ipinamamahagi sa loob. Sa makatuwid, sa larong ito, bukod sa sariling lakas, kakailanganin din ng isang tiyak na halaga ng swerte. Matapos ipaliwanag ni Jared ang lahat ng mga patakaran at iba pa, tumingin si Jared sa 2 matataas na tarangkahang bato na hindi kalayuan, at saka sumigaw ng malakas, buksan ang porma sayon. Biglang lumipad ang 2 matanda ng pamilya Hunt at pumunta sa gilid ng tarangkahang bato. Ang isa sa kanila ay kumuha ng isang medium grade na espiritual na bato at inilagay ito sa isang guwang na espasyo sa pagitan ng mga holijing bato. Habang inilalagay ang espiritong bato, ang mga tarangkahan ng bato ay gumawa ng humuhuni, at kaagad na kumalat ang isang nakakatakot na alon na may lumilitaw na asul na liwanag na kurtina na patuloy na kumalat. Sa gulat ng lahat, nakabuo talaga ito ng isang sky blue na kurtina na tumakip sa buong kagubatan at mga bundok sa loob nito, pagkatapos nito ay hindi na makita ng lahat ang sitwasyon sa loob. Mukhang ang sinaunang porma sayon na ito ay naayos ni Master Hunt. Talagang kamangha-mangha. Maaari niya talagang ibalik ito muli. Kung hindi, ang pamana ng formation na ito ay hindi na makikita muli. Maraming tao ang nakatingin sa malaking asul na langit na kurtina sa kanilang harapan, at hindi napigil ang mapabuntong hininga, lalo na ang ilang matatandang lalaki na nadama na kung masasaksihan nila ang gayong eksena sa buhay na ito, kung gayon ang buhay na ito ay hindi magiging walang kabuluhan. Master Hunt, dahil ang porma sayon na ito ay bumabalot sa kagubatan at kabundukan sa loob, hindi ba't ganap na hindi natin makikita ang sitwasyon sa loob? Kaya ano ang punto ng porma sayon na ito? Pagkatapos mag-isip tungkol dito, hindi naiwasang tanungin ng master ng Lucas family si Jared. Ngumiti si Jared, at pagkatapos ay sinabi, ang layunin ng porma sayon na ito ay ikalat ang mga taong random na pumapasok sa iba't ibang lugar. Bagamat hindi natin nakikita ang partikular na sitwasyon sa loob, makikita natin mula sa liwanag na screen na ito sa itaas, ang isang bilang ng mga tuldok na maaaring magpakita ng pangkalahatang sitwasyon ng kalahok sa loob. Kung ang ilang mga tuldok ay biglang kumikislap ng ilang beses, bago mawala, nangangahulugan iyon na patay na ang tao. Matapos marinig ito, hindi napigilan ni Master Lucas na tumango, nakakamangha talaga ang porma sayon na ito. Hindi ko inaasahan na makikita nito ang katayuan ng mga tao sa loob kung sila ay patay o buhay. Sinabi rin ni Jared nang may damdamin, ang porma sayon na ito ay talagang hindi ganoon kahanga-hanga. Ayon sa aking pagsasaliksik at pag-unawa sa mga porma sayon, dapat mayroong ilang mga porma sayon na maaaring mag-teleport ng mga tao sa isang partikular na lugar sa isang iglap. Ang ganitong mga porma sayon ay tinatawag na mga porma sayon ng teleportasyon, ngunit ang mga ito ay masyadong komplikado. Ang aklat na mayroon ako ay naglalaman lamang ng ilang mga simpleng record, kaya wala ng paraan upang makakuha ng anumang karagdagang impormasyon. Kabanata 1307. Sa pagsasalita tungkol dito, huminto si Jared bago nagpatuloy, gayunpaman, mula rito, mahihinuha ko na dahil nagkaroon ng napakalakas na porma sayon sa nakaraan, nangangahulugan ito na dapat mayroong mga diskarte sa paglilinang na maaaring linangin sa makalangit na antas, at ang makalangit na antas ng cultivation base ay tiyak na umiral noon pa. Ang matanda sa pamilya Cabello, na bihirang magsalita, ay halatang medyo nasasabik pagkatapos marinig ito. Hindi niya maiwasang maglakad pasulong ng ilang beses at pagkatapos ay sabihin sa mga tao, tama si Master Hunt.
Masasabi ko rin na ang Heaven Level Cultivation Technique at ang Heaven Level Cultivation Base ay talagang umiiral, ngunit hindi na sila matatagpuan ngayon. Oh, ito ba talaga? Mayroon ka bang anumang ebidensya tungkol dito, Elder Kibelo? Nang marinig ito, maraming eksperto sa tuktok ng True God Realm ang naging labis na nasasabik. Nanatili sila sa tuktok ng True God Realm, at wala ng paraan pa. Kung ito ay magpapatuloy, kung gayon ito ay magiging katulad lamang ng mga taong iyon sa nakaraan, na makakain lamang at naghihintay na mamatay. Ngunit sa wakas ay nilinang nila hanggang sa puntong ito. Narinig nilang lahat ang alamat ng makalangit na cultivation base. Naturally, umaasa silang makapasok sa makalangit na cultivation base, magkaroon ng 200 taon na habang buhay, at tamasahin ang pakiramdam ng pagiging isang master. Sa makatuwid, sa tuwing may magbanggit ng cultivation base ng makalangit na antas, o kapag may ilang chismis, sa mga pamilyang ito, ang mga nasa tuktok ng True God Realm o ang huling yugto ng True God Realm ay natural na nasasabik. Nang makita ang mga inaasahan ng lahat, ang elder ng pamilya Kibelo ay hindi maiwasang mapangiti ng kaunti, walang konkretong ebidensya para dito, ngunit ang sinaunang libro sa aking kamay, tulad ng dapat mong malaman, ay naglalaman ng maraming mga reseta para sa pagpapagaling ng ilang kakaibang mga sakit. Bilang karagdagan sa mga ito, may ilang mga formula ng tableta sa likod. At ang mga katangian ng ilang ikatlo at maging ikaapat na ranggo ng mga damong espiritu. Sa katunayan, hindi alam ng maraming tao ang tungkol sa bagay na ito, at bihira itong sabihin ng matanda sa pamilya Kibelo noon. Kahit may nagtanong, tinakpan niya ito. Dahil binanggit muli ng pamilyang Master of the Hunt ang Heavenly Level Cultivation Base ngayon, binanggit niya lang ito sa harap ng lahat. Elder Kibelo, pwede mo bang ipakita sa amin ang mga reseta nitong 3-tier pill? Sandali lang, hindi ko inaalis. Si Chet ay isang pill-making master ng Hunt family. Iyon ay sa punto ng pagiging lubhang nahuhumaling. Ang Hunt family master ay gustong mag-aral ng mga formations, at gusto niya ang alchemy, at pareho silang may sapat na kaalaman. Dahil dito, medyo matatag ang posisyon ng Hunt family sa lahat ng ito. Oo, Elder Kibelo, ilabas mo ito at ipakita mo. Ito ay maaaring magbigay sa atin ng higit pang mga pagkakataon upang matuklasan ang misteryo ng cultivation base ng araw na ito. Ito ay hindi lamang para sa amin, kundi para din sa iyo, para sa aming mga anak at apo. Ito ay para sa isang mahusay na layunin. Inaabangan din ito ng matandang lalaki ng pamilya Hunt. Kung hindi alam na ang kapangyarihang lumaban ng matanda ng pamilya Kibelo ay higit na makapangyarihan kaysa kay Alejandro, matagal na niyang inagaw ang aklat na ito sa matanda ng pamilya Kibelo. Kung ito ang kaso, natatakot ako na ito ay medyo abala. Biglang lumubog ang mukha ng Kibelo family first elder. Noong una ay gusto niyang banggitin ito upang ang lahat ay maniwala na ang heavenly level cultivation base na ito ay tiyak na umiiral, at ang lahat ay magiging mas aktibo sa paghahanap para sa pambihirang paraan na ito. Hindi niya inaasahan. Nagugustuhin ng iba na basahin ang sinaunang aklat na iyon. Paano niya maipapakita ang bagay na ito sa iba? Kabanata 1308. Ang mga tao ay makasarili, lalo na ang pagpapakita sa iba ng mga reseta ng isang 3rd grade na tableta. Kahit nahayaan ang pangalawang batang master ng pamilyang Hunt na tingnan ang reseta sa isang 2nd grade na tableta ay malamang na hindi posible. Sa makatuwid, ang nakatatanda sa pamilya Kibelo ay palaging pinapanatili ang mahiwagang sinaunang aklat na ito ng napakahusay. Gusto man itong makita ng master ng pamilya Kibelo, hindi ito magiging madaling gawain. Magpakita man siya, at most ay ipapakita ito sa kanya ng ilang sandali bago bawiin kaagad. Kaya naman, hindi man lang inisip ng matanda sa pamilya Kibelo at tumanggi. Kalimutan mo na, dahil walang tiwala sa atin ang unang elder Kibelo, kalimutan mo na. May mga bagay na ayaw ibahagi ng lahat. Natakot ako na kung pag-aaralan mo ito ng mag-isa, wala kang maiintindihan. Ikinaway ni Jared ang kanyang kamay, medyo hindi nasisiyahan. Oo, mayroon ka ng sinaunang aklat na iyon sa loob ng maraming taon, at pagkatapos ng napakaraming taon ng pagsasaliksik, walang napagpasyahan. Sa tingin ko ito ay isang libro lamang na naglalaman ng medikal na paggamot at gamot. Tungkol sa paglilinang sa antas ng langit, hindi ito dapat na malaking tulong. Ngumiti din si Master Hunt, gayunpaman, dahil sinabi mo na nagre-record ito ng mga 3rd grade na table task at maging ang 4th grade spirit grasp. Maaari itong mahinuha na ang isang langit level cultivation base ay tiyak na umiiral. Pagkatapos ng lahat, kahit na mayroon kang isang 3rd grade na pill at isang 4th grade na pill, kahit na ang mga may late stage cultivation base ng True God Realm, at marahil ay hindi gagamitin ang tunay na realm na iyon sa tunay na Diyos. Ang lakas ay dapat na napakalakas. Okay?
Okay? I think we are discussing this, and we can't come to a conclusion. So let's start the game, it's getting late. Sa wakas ay napatingin si Jared sa kanilang lahat. Pagkatapos ay sinabi ng mga kalahok, ang bawat pamilya ay may 400 entry. Paunahan ang iyong mga tao. Kapag inanunsyo kung magsisimula na ang kompetisyon, maaari kang direktang pumasok sa light curtain. Pagkapasok, hindi ka na makakalabas bago matapos ang 30 araw. Kapag natapos na ang 30 araw, maaari kang lumabas. Pinaalalahanan ni Elder Hunt ang lahat mula sa gilid, ayon sa mga tuntunin, ang iyong mga kalahok ay hindi dapat higit sa 30 taong gulang. Kung may pamilyang manggahas na manloko, huwag sisihin ang aking pamilyang Hunt sa pagiging walang galang. Sa kagubatan na ito, maraming espiritong damo at maraming kayamanan. Kung makuha mo ito sa kompetisyon, ito ang iyong mga samsam, na isang gantimpala para sa iyo. Matapos lumabas ang lahat ng kalahok ng mga pamilya at pumunta sa harap ng light curtain, malakas na sinabi ni Jared, magsisimula na ang laro. Biglang, tumalo ng mga figure at sumugod sa liwanag na kortina. Tumingin si Jack sa light curtain, at mabilis na nadiskubre na habang patuloy na nagdagsaan ang mga tao, sa sky blue light curtain, may mga kumikislap na maliwanag na spot. Ang mga maliliwanag na spot na ito ay palaging lumitaw, napaka-random, sila ay karaniwang matatagpuan sa paligid ng light curtain. Mula sa light curtain, makikita mo ang tinatayang posisyon ng mga taong ito sa loob. Nakakamangha talaga ang formation na ito. Hindi napigilan ni Jack na mapabuntong hininga. Ito ang unang pagkakataon na nakita at narinig niya ang ganoong bagay. Terena, bilasan mo. Maraming kayamanan dito. Pumunta si Daniela sa gilid ni Jack. Matapos ang isang sulyap sa kanya, siya ay lumipad, nakaharap sa langit asul na liwanag na kortina at sumugod doon. Ang babaeng ito, ngumiti si Jack, lumipad, at nagmamadaling pumasok. Mukhang walang nakaharang sa light curtain na ito. Matapos sumugod ay naramdaman na lamang ni Jack ang isang bulaklak sa kanyang harapan, at talagang lumitaw siya sa isang kagubatan. Pagtingin sa paligid, bahagyang ngumiti si Jack. Kanina, maraming miyembro ng pamilyang White ang sumugod sa kanya, ngunit pagpasok nila, random silang na-teleport sa ibang mga lugar, at kinailangan ni Jack na humanga kung gaano kakilakilabot ang porma sayon. Dahil, marami pang mga token na mas malalim sa loob, at ang puti at pula na mga token ay ipinamamahagi din sa mas malalim, pagkatapos ay dumiretso tayo sa bundok. Kabanata 1309. Itinaas ni Jack ang ulo at tumingin sa malayong taluktok ng bundok bago lumipad kaagad. Sa kailaliman ng kagubatan, nagkaroon ng kakilakilabot na dagandong ng mga hayop. Alam ni Jack na maaaring mayroong ilang nakakatakot na halimaw sa loob nito, ngunit ang kanyang cultivation base ay hindi mababa ngayon, kaya hindi siya masyadong natatakot. Ngunit para sa ilang contestant na master ng mga third class na pamilya na humaharap sa malalakas na halimaw, maaari silang magkaproblema. Dahil napakataas ng cultivation base ni Jack at hindi mabagal ang kanyang bilis, may nakita siyang itim na token sa ilang sandali, lumipad ito, dinampot, at inilagay sa kanyang singsing. Sa loob ng isang buwan, hindi mo kailangang magmadali. Pagdating sa dulo, ang pag-agaw ay magiging lubhang mabangis. Hindi napigilan ni Jack na mag-isip habang lumilipad. Lahat ng nasa harapan ay naghahanap ng mga token. Sa paglipas ng panahon, natatakot ako na maraming mga token sa kanilang mga kamay, at sa oras na iyon, sigurado ako na dadami pa ang mga kaso ng mga taong nang-aagaw ng mga token, nagnanakaw sa isa't isa, at pumatay ng iba at nagnanakaw ng mga kayamanan. Baka mamaya, may mga family contestant na magkikita tapos magsasama-sama. Sa oras na iyon, mas magiging madalas ang away ng dalawang pamilya. Bagaman hindi mababa ang cultivation base ng iba sa White family namin, hindi naman mataas, kaya kailangan pa rin namin silang hanapin hanggat maaari. Kung tutusin, marami naman sigurong contestant na gustong ilabas ang aming pamilyang puti sa pagkakataong ito. Sumimangot si Jack at nagsimulang mag-alala tungkol sa iba pang miyembro ng pamilyang White. Noong una, ayaw ni Jack na lumahok sa kompetisyong ito ang mga masters na kaka-recruit pa lang sa mga branch, sa takot sa panganib. Ngunit para sa mga masters na humiwalay sa kanilang mga pamilya, ang kanilang cultivation base ay hindi masama, at gusto pa nilang pumunta at makita ang mundo. Matapos makipag-usap kay Nash, medyo marami na silang sinundan ni Jack. Siyempre, ang White family ay isang first class na pamilya pagkatapos ng lahat, at ang mga master na maaaring maging kwalipikadong lumahok ay hindi bababa sa paunang yugto ng Demigod Realm. Ang kailangang maging maingat ng White family ay ang mga mula sa iba pang makapangyarihang pamilya sa unang klase. Makalipas ang ilang sandali ay nakarinig si Jack ng mga nag-aaway na tunog sa kanyang harapan. Bahagya siyang kumunat ang noo at agad na lumipad papunta doon. Ikaw,
Anong gusto mo? Wala pa akong napupulot na token. Si Nikini, na nasa maagang yugto ng Demigod Realm, ay napapaligiran ng tatlong lalaki sa ilalim ng puno, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang kanyang cultivation base ay hindi masyadong mababa. Ngunit sa hindi inaasahan, napakasama ng kanyang kapalaran. Hindi nagtagal pagkatapos niyang pumasok, nakilala niya ang tatlong miyembro ng pamilya Lagorio, at dalawa sa tatlong tao ng pamilya Lagorio ay nasa maagang yugto ng Demigod Realm. Ang isa ay talagang isang cultivation base sa gitnang yugto ng Demigod, halatang hindi siya ang kanilang kalaban. Token. Isang masamang ngiti ang ibinigay ng isa sa mga tauhan ng pamilya Lagorio, hindi kami interesado kung nahanap mo ba ang token o hindi. Interesado lang kami sa iyong mga White Family Masters. Kabanata 1310. Pwede ba akong paalisan ng tatlo dahil sa magandang relasyon ng dalawang pamilya natin noon? Kakapasok ko lang, ayaw mo naman akong patayin di ba? Naagrabyado si Nikini. Sa wakas ay nanalo na siya ng pagkakataong lumahok sa kompetisyon at gusto niyang pasukin ang sarili, at gusto pa niyang makahanap ng ilang kayamanan dito upang makita kung mapapabuti niya ang kanyang antas ng paglilinang. Hindi niya akalain na matatamaan siya kaagad sa pagpasok. Bukod dito, napakaswerte ng tatlong tao ng kabilang partido, talagang napakabilis nilang nakilala ang mga tao mula sa kanilang sariling pamilya. No way, Little Beauty, maganda ang relasyon ng dalawa noon. Pero ngayon, bago kami umalis, paulit-ulit na sinabi sa amin ng master namin na kung may pagkakataon na makilala ang pamilyang puti, lalo na ang mga nag-iisa, patayin na lang sila, hindi na kailangan pang mag-alinlangan. Ang isa sa mga lalaki ay nagbigay ng isang masamang ngiti, at maingat na tumingin kay Nikini sa kanyang harapan. Ang katawan ng babaeng ito ay nasa mabuting kalagayan, hindi ko maalala, kailan ang pamilyang puti ay nagkaroon ng gayong Panginoon. Ang isa pang amo ng pamilya Lagorio ay ngumiti at nagsabi, ang batang babae na ito ay may magandang figure. Kung papatayin natin siya ng ganito at wala siyang tanda, hindi ba't napakasama, masyadong nag-aaksaya ng espiritual na enerhiya. Pumasok na lang ang lahat, hindi ba mas mabuting humanap ng palumpong at bigyan siya? Ang dalawa pa ay nagtinginan sa isa't isa, at tumango ng may pag-unawa, humakbang patungo kay Nikini. Naikuyom ni Jack ang kamao at akmang lalabas na. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay sa sandaling ito, lumitaw ang isang figure sa hindi kalayuan, at galit na nagsabi, ano ang gusto mong gawin? Maglakas loob kang kumilos laban sa aming pamilyang puti, tiyak na nakatingin ka. Para sa kamatayan. Si Sally ay tila nasa cultivation base ng gitnang yugto ng Demigod. Gayunpaman, hindi alam kung sila ni Nikini ang magiging kalaban ng tatlong amo ng pamilya Lagorio. Ate Sally, si Sally iyon. Natuwa si Nikini, pero agad ding sumimangot. Matapos niyang makilala si Sally sa bahay ng host ay naging maayos ang relasyon ng dalawa, ngunit kahit magsanib puwersa ang dalawa, nag-aalala rin siya kung sila ang magiging kalaban ng tatlong amo ng pamilya Lagorio. May isa pang miyembro ng pamilyang White, ano ang dapat kong gawin? Matapos makita si Sally, napakunot ang noo ng isa sa mga lalaki sa pamilya Lagorio, medyo hindi maganda ang mukha. Ano ang kinatatakutan mo? Wala ni isa sa aming tatlo ang may mababang cultivation base, hindi banggitin, mayroon kaming isang mas maraming tao kaysa sa kanila. Ang taong nasa gitnang yugto ng Demigod Realm, na may malakas na kumpiyansa sa kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban, ay nagsabi na may malamig na ngiti. Nikini, sa tatlong ito, dalawa sa kanila ay nasa unang yugto ng Demigod Realm, at isa sa gitnang yugto ng Demigod Realm. Bagamat ako ay nasa unang yugto ng Demigod Realm, hindi ako dapat magkaroon ng problema sa dalawang unang yugto ng Demigod Realm. Ang isa, ipaubaya ko ito sa iyo. Matapos mag-isip, sinabi ni Nikini kay Sally na kanina pa ay palihim siyang sinuntok ng tatlo pang tao kapag hindi niya ito pinapansin. Nasugatan na, maaari na lamang niyang magplanong magnanga ang kanyang mga ngipin at lumaban. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ngumiti si Sally nang walang pakialam, huwag kang mag-alala, ang mga taong ito ay naghahanap lamang ng kamatayan. Pagkatapos magsalita, kinuyam ni Sally ang kanyang kamao at dumiretso sa lalaki sa gitnang yugto ng kaharian ng Demigod. Nakilala ko ang dalawang dilag ng sabay-sabay. Ito ay ibinigay ng Diyos sa atin. Dapat kayong dalawa ang makitungo sa isang nasugatan, dapat. Walang problema na patayin siya. Pagkatapos noon ay halika at samahan mo akong harapin ang isang ito na may mataas na antas ng paglilinang. Sa sandaling magsimulang umatake si Sally, ang lalaking nasa gitna ng Demigod Realm ng pamilya Lagorio ay kinuyam ang kanyang kamao, at ang espiritual na enerhiya dito ay patuloy na lumalakas, at pagkatapos ay inatake si Sally. Huwag kang mag-alala, Master Lagorio, ipaubaya mo sa ating dalawa ang babaeng ito.
Ang dalawa pa ay nagkuskus ng kanilang mga kamao at lumapit kay Nikini na nakangiti. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.